yung case, sabihin na natin, hindi napatunayan beyond reasonable doubt na nagkasala ang iyong anak, the mere fact na may ganung issue, di ba nararapat lang siguro na mag-resign siya o tanggalin siya bilang DOJ Secretary at that time? Di ba? Isipin niyo mabuti yan, ha? Kung ikaw yung si Marcos, ikaw yung presidente, yung DOJ Secretary mo, yung anak niya na involved sa ganito, matinding kaso, na sinong may impluwensya sa korte? DOJ, di ba? Di ba mararapat lang na out of delicadeza, tanggalin mo na lang muna ito bilang DOJ Secretary? Pero hindi eh. Hindi ho eh. Ibig sabihin, ganun ka-weird ang gobyerno natin. Nilinis ni Yorme yan nung kanyang 3 taon bilang mayor. Ngayon, malinis na yon, i-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Para ka pa lang si Marcos eh. Ito si Lacuna, para pa lang si Marcos eh. Yung inayos na ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, yung peace and order, yung korupsyon, nabawasan na, lahat na ayos na, bill, nakalatag na. I-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Sakit. In fact, kausap ko rin si engineer kanina, yung nagbaha last week, o yung basura natin, nasa Imbornal lahat. Naku po, patay kang bata ka. Baka mamaya magpuntaan sa Imbornal yung mga... Hindi, kasi uso-uso ngayon yan eh. Yung makakatanggap ka ng magkano ba yun? 80,000. Magkano ba yun? 80,000 ba yun? Yung babae lumabas sa Imbornal? Usong-uso yan ngayon. Paano na sila pupunta doon kung puno na ng basura? Naku po, patay tayo niyan. Wala na, hindi na makaka-epal yung DSWD secretary. Kasi puno na ng basura, wala na makakapasok ng mga palaboy-laboy dyan. Kayo naman, di nyo inayos yan. Ito naman si Lacuna, hindi mo man lang inayos yan. Paano titira dyan yung mga gustong makakuha ng pera sa DSWD? Gago! Hindi, kasi alam mo, ako, napapaisip ako eh. Napapaisip ako. Paano kung yung palaboy-laboy na yon si Boss Dada at si Jay Guevara? Paano sila magkakasya sa Imbornal, di ba? Hindi, kasi sabi ni Jane, nangungutang sa akin eh. Pengi ng pera, wala na akong pera. Sabi ko sa kanya, alam mo, wala ka ng pera. Magpapayat ka. Sabi ba naman sa, anong kinaugnayan noon? Magpapayat sa walang pera. Sabi ko, magpapayat ka tapos sumiksik ka sa Imbornal. Tapos doon sa Imbornal, lumabas ka pag nandyan na yung mga vlogger. Tapos iba-vlog ka para umabot sa DSWD. Uy, bigyan natin ng pera to. Sikat tayo. Ayon kay Mayor Isko, magdedeklara siya ng isang state of health emergency bukas na bukas din. Ayun, state of health emergency, lockdown daw. Gago! Lockdown, walang pasok. Bakit? Puro basura. Hindi, alam mo, seryoso. Ako nagpapatawa lang pero napakaseryosong bagay nito. Kasi, ang baho, maniwala kayo. Ito hindi ho exaggeration kasi nagdadaan po tayo dyan eh. Madalas tayo nagpupunta dyan. Maano mo talaga, yung kahit doon sa aircon ng sasakyan, sumisiksik, umapasok yung amoy. Kasi nga, talagang yung, alam mo, yung basura, mamaya may papakita akong video isa pang news. Talagang naipon na. Wala pa yung mga basura sa karsada, wala pa yung mga nandun pa sa loob ng mga bahay nila. Nagigets nyo? Sa sobrang dami, hindi na nila mailabas lahat kasi nga sobrang dami. Ganun kadiri. Isipin nyo, sobrang tagal na sa loob ng bahay nila yun. Ako nga alam mo yun, kunwari kumain ka, di ba? Itatapon mo sa basura. Gusto ko kagad alisin kasi nangangamoy di ba? Mangangamoy ka agad yun. How much more ito mga kababayan?
sobrang tagal na sa loob ng bahay nila. Kaya no wonder magkakasakit talaga tao niyan. Hindi lang sa asthma ka diyan, sa baga mo diyan. 'Di ba kung ano-anong virus ang ano mo diyan, kaya may mga kati-kati, 'di ba? Ang daming tawag dito. Yung mga hindi pigsa ang tawag diyan, yung mga sa galis. Yan, daming mga ganyan kasi nga po syempre, saan mo ilalagay yung mga basura na yan? No? Yung mga daga, sasaksak dyan. No? Kaya ganun yung mga daga, di ba? Tapos, saan sila pupunta? Pagka natutulog ka, doon na sila sa paa mo. O kaya sa mga gamit mo. So, yung halo-halo na, halo-halo na yung kadiri na ho talaga. Dahil sa umano'y malalang problema sa mga nagkalat na basura, ang kanyang itinuturong salarin ang kapabayaan umano ng nakaraang administrasyon. Matatandaang noong Enero, pumutok ang balita na mayroong daan-daang milyong pisong utang ang pamahalaan. Oh, yan, 560,000, no? 61,000. Grabe, no? Ay, hindi. Hindi pala 560,000. 561 million! Gago! Isa ito sa mga nagpabagsak kay Lacuna, kaya hindi binoto ng mga, kaya itinapon sa basurahan yung pamahalaan ni Lacuna. Dahil nga dito, mantakin mo, utang yan, 561,000. Tapos ibibintang na, 2024, so last year lang. Tapos ibibintang nila na naman kay Yorme. Ng Maynila sa Lionel Waste Management, ang kumpanyang responsable sa pagkuha ng mga basura sa lungsod mula pa noong 1993. Natapos ang kontrata nito noong December 2024 nang hindi umano nababayaran ang utang ng Maynila. Ngayong araw, ibinunyag ni Mayor Isko na ang dalawang waste management companies na ipinalit ni Lacuna sa Lionel sumulat na rin sa kanya. Humihingi ng tulong dahil hindi rin daw sila binayaran ng... Grabe, no? So, nung hindi binayaran yung una, yung dalawa pang sumunod na pinalit doon, hindi rin binayaran. Ang galing mo, Madam Lacuna, ang galing mo. Gago! Oo, ang galing mo. Hindi, mga kababayan, talent yan, ha? O, talent yung ganyan, yung umutang ka, tapos hindi mo binayaran, tapos uutang ka sa iba. Tapos hindi mo na naman babayaran. Ay, talent yung ganun. Nakaraang administrasyon. Ayon kay Mayor Isko, aabot na sa halos 1 bilyong piso yung kinakailangang bayaran ng Manila LGU patungkol sa garbage disposal and collection. Marami raw kasing mga lugar tulad dito sa may Carlos Palanca, yung tambak-tambak na yung mga nakakalat na basura dahil sa aniyay mismanagement ng nakaraang administrasyon. Ngayong araw, nagsimula ng mangolektang muli ng mga basura ang Lionel Waste Management. Ang mga operasyon magpapatuloy mula alas 2 ng hapon hanggang gabi. Kahit si Mayor Isko sasama raw sa inspection mamayang 9 p.m. Naku! We will confront it today by 2 p.m. onwards hanggang madaling araw, hanggang gabi. Totoo ba yan? Ang siyudad ng Maynila ang basura. Totoo ba yan? Pangako ni Mayor Isko, hahabulin Totoo ba yan? Baka naman steer lang yan. nila ang lahat ng dapat na mapanagot sa anilay mismanagement ng waste disposal ng lungsod. Magsasampa raw sila ng criminal at administrative cases. Oras na mapatunayang may naganap na korupsyon sa nakaraang administrasyon. Para sa agenda, Joash Malimban, Billionaire News Channel. Naku, totoo ba yan? Yorme, baka naman ini-steer mo lang kami dyan. Hindi, baka naman ini-steer mo lang kami na hanggang gabi? Ay! Ano ba yan? Hanggang... Sandali! Hindi ka man lang nagpalit ng damit? Hindi, alam mo, si Yorme talaga, ganyan yan eh. Pag galing sa opisina niyan, dire-diretso na yan. Ito kasi si Yorme, alam mo, ito di ba, nung madalas natin pang nakakasama nun, hindi ko na siya nakakasama ngayon eh. Namimiss na kita, Yorme. Hindi, biro lang. Nakasama naman natin sa araw. Alam mo, ito si Yorme, ano ito eh, yung batang maligalig. No, walang biro ito yung tao na parang hindi mapakali nang walang ginagawang trabaho.
Talagang, alam mo yung mag-iikot. Ganyan yan eh, na tao. Sobrang maligalig. Parang pwede mo naman iutos yan eh. Ganun, yung ang nakaraang mayor dyan, kumukuya-kuy lang eh. Sa kanyang napakagandang bahay. Ikaw, anong ginagawa mo dyan? Bakit ka nakasakarsada? Hindi, yan o. Kita nyo naman o. Pagpalasakitan na lang natin. Naubos na, gabundog ang basura dyan, di ba? Antayin yung truck kami ha. Nag-iikot na yun eh. 24 oras yan, di ba? Tutulong kami sa umayos ang basura sa yun ang maganda dito kay Yorme, no? Marunong siya makipag-usap sa tao. No, kasi alam mo, itong problema ng basura sa Maynila, mahirap po yan. Honestly, hindi mo yan magagawa na isang araw, 2 araw, 3 araw, continuous yan. At higit sa lahat, kailangan ng kooperasyon yan. Pag hindi nag-cooperate yung mga, minsan, wag na natin atin na lang to talaga. Wag mo niyang kikwento sa mga taga Maynila. Minsan talaga matigas din ang ulo ng mga taga Maynila. Ngayon walang biro, diyan sa Malate na lang eh. Grabe. Yung mga motor dyan, yung nakapark yung motor sa labas ng mga bahay nila. Hindi lang, okay lang naman eh, naintindihan natin na kailangan talaga mag-park. Pero hindi, talagang mga 3 linya, sasakarsada na. Wala ka na madaanan. Minsan matigas lang talaga ulo. So, para ma-handle mo yan, di mo naman pwedeng wasakin, sunugin yung mga motor, di ba? Yung kailangan mong bilang mayor, bilang ama ng Maynila, yung respeto eh. Di ba? So, kung may respeto sila doon sa mayor, at kung paano pakikiusapan ng mayor yung mga tao. This time, kinakausap niya ata yung mga nangangalakal eh. Na wala namang problema. Kasi isang problema din yan, di ba? Yung mga nangangalakal, minsan talagang pag inano nila yung basura, talagang watak-watak. So kinakausap niya para ayusin yung mga dapat ayusin. At makikita mong yung mga tao, hindi sila yung tipong pasaway naman. They would cooperate. Kailangan lang yung bang tamang pagnenegosasyon mula sa kanilang tatay, mula sa kanilang mayor, para sumunod. Kasi ganyan yan eh. Dapat kooperasyon mismo ng mga mamamayan. Hindi pa pwedeng puro ka lang utos, puro ka lang papadalain mo lang yung mga tao mong wild. May mga ganun eh. Yung mga, pasensya na minsan yung mga ibang implementor talagang grabe rin, inuutos lang. Ito, meron talagang makikita nila, concern sa amin yung mayor namin. Diba? Alagaan natin tong lugar natin kasi concern yung mayor sa atin di ba? So, tulungan tayo. Diba? Ito, tuloy natin, tuloy. Wala pa kayo usap ko, nandiyan na yan. Nasa sangyan nyo, nandiyan nyo lang. Nakita ko na yung sa kanto. Hindi po ba tayo po dito? Mamala. Isang araw lang, mantakin mo. Madali naman pala hindi kasi madali naman talaga kung mapapakiusapan mo yung mga tao din tumulong. Yan ang nagagawa ni Yorme. Di ba ang ganda nun? Pwede naman nilang basta wag lang ilalatag sa para hindi nga naman magkakalat. So napakiusapan nila. Tapos ito naman, yung pulis naman. Pagka ginawa, hindi sila sumunod, pinapaliwanag niya, okay lang. Pero pagka hindi naman, pag nilatag nila dyan, kastiguin nyo na.
Oh, ito pa. Oh, ito naman, oh. Hindi, baka sabihin nyo kasi sinasabi ng iba, di naman totoo nagtatrabaho si Yorme. Ito yung kagabi, yung pagkatas niya mag-announce ng tanghali, nung gabi. Oh. Sigurado, inggit na inggit yung mga ibang ano dyan. Politiko, sabi. Kami, hirap na hirap kami magpa-cute. Hirap na hirap kami mag-video, walang nasunod sa amin. Hindi kasi ito as of now, ha. Nung dinownload natin ito, ha, 1.7 million views na kagad, oh. Oh, ayun ako. Ayan. O yan na, naglilinis na kaagad siya, oh. Alam mo, yun nga hindi ko maintindihan, eh, no? Hindi, kasi alam mo, tinext ko si Yorme kanina. Sabi ko, good job. Sabi ko, good job. Kapal na mukha mo. Ko sa kanya. Tapos sabi niya, oh, tindi ng basura. Grabe, sabi niya. Sabi ko naman sa kanya, alam mo, Yorme, hindi ko talaga maintindihan kung bakit ang simpleng bagay hindi nagawa. I mean, mahirap ba na i-maintain mo na lang yung nalinis ni Yorme noon? Nagigets nyo ba? Eh, kasi mas mahirap yung from zero, lilinisin mo. Mahirap yun. Tandaan ninyo, nilinis ni Yorme yan nung kanyang 3 taon bilang mayor. Ngayon, malinis na yun, i-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Para ka pa lang si Marcos, eh. Ito si Lacuna, para pa lang si Marcos, eh. Yung inayos na ni Pangulong Duterte ng 6 na taon, yung peace and order, yung korupsyon, nabawasan na, lahat naayos na, bill, nakalatag na. I-maintain mo na lang. Hindi mo pa na-maintain. Bumalik na naman tayo dun sa narco state. Di ba? I mean, mahirap ba? Si Pangulong Duterte from zero. Ibig sabihin, di ba, mula doong yung binibenta yung droga sa karsada na, yung sa tindahan, binibenta. Tapos lahat yun, nawala. Di ba? From zero, nung panahon ng mga dilaw, nawala yun. I-maintain mo na lang yun. Ngayon, hindi na. Alam nyo ba, may online selling pa yung sa droga? Napanood ko sa isang news. Nagbebenta siya online. Mantakin mo, ha? Nagbebenta online. Mas malala pa doon sa panahon na nagsimula si Pangulong Duterte. So, anong punto ko? Be-maintain niya lang, hindi pa nagawa noong ngayong ni Marcos. Para pa lang si Lacuna ito. Ito naman si Lacuna. I-maintain mo na lang yung kalinisang ginawa ni Yorme nung panahon na mayor pa siya. Hindi mo pa na-maintain. Kailangan na naman magsimula ni Yorme ngayon na linisin yung mga ebak, mga echas, mga wewe. Ang hirap pa naman yan. Dami pa naman dyan yung pag-inabutan. Talagang umiihi kung saan-saan. Kopya pare. Hindi kaya na ano to si Yorme, no? Na didismaya na parang pagkatapos kong linisin to noon. Balik na naman tayo sa linis-linis. Hindi, kaya Yorme, ako yung tulad nga nung sinabi ko sa iyo noon, di ba? 9 years, linisin mo Maynila. Sabi ko sa iyo, pag napaganda mo ang Maynila, parang naging Singapore ang Maynila. Kasi idol nito si si Lee Kuan Yew. Pag kinausap nyo ito, parang si Lee Kuan Yew ito, eh. Alam mo, pag napaganda mo ang Maynila for 9 years, ay maniwala ka sa akin, ikaw talaga ang ipupush ng mga Pilipino na masumunod na presidente kay VP Sara Duterte. Ngayon nga, dami nang sising-sisi.
Dapat si Yorme na lang binoto namin. Kasi naman sinabi ko naman sa inyo yan eh. Di ba? Sinabi ko naman sa inyo yan. Ayaw niyong maniwala eh. Gusto nyo unitae. O bangag. Ay, di bangag. Sorry naman. Kasi kanina napanood ko yung sayaw ni Harry Roque. Kaya tuloy na nasa isip ko. Wala naman. Yung sayaw lang ang naisip ko, yung kantang bangag. Wala naman ko sinasabi ko sino yung bangag. Sinasabi ko lang yung kantang bangag, natutuwa ako. Para siyang doon babing... Yeah, I mean, isipin nyo to 2025, simula si Yorme. Meron siyang 3 taon, 3 term, and 3 years per term. So, 2025 to 2028, unang term. Presidente si BP Sara. 2028 to 2031, midterm election. Takbo uli siya. Second term yun, di ba? Yung 28 to 31. 31 to 30... 1, 2, 35. Tama ba? Oo. So, 34. Di ba? So, 2034, pangatlong term niya na yun. Di ba? 31 to 34, pangatlong term niya as a mayor. So, after nun, graduate na siya. 34, tapos na si BP Sara Duterte. As president, naayos niya, maganda na, napaganda niya. Tapos, lagay tayo ng isang Yorme. Naku po. Panalo yan. I mean, isipin niya, kung mapaganda niya ang Maynila. Kasi marami nagsasabi noon, gusto naman nila si Yorme. Kaya lang, nagkataon, alam mo yun, na-hype sila ng unitae, tapos parang nabitin lang sila sa 3 taon. Sabi pa nga ng iba, kung sana umabot ng 2 term o 3 term, maaring pwede. Yeah? O eto, eksaktong 20. Naku, sakto, Brad. Ito yung aking lamang po. Wala akong kinalaman dito si Yorme. Naisip ko lang ngayong oras na to. Naisip ko lang na sakto Pagkatapos ni BP Sara Duterte, we need a leader na would maintain and improve pa yung ginawa ni BP Sara Duterte. Di ba? Naku, pwede. Yeah. Tapos, ang ganda na ng Maynila. Sigurado ako kasi, alam mo, isang sinadjust ko kay Yorme. Ito talaga, makapal ang mukha ko eh. Pala-suggest ako dyan eh. Sinadjust ko kay Yorme. Alam mo, Yorme, pagandahin mo Malate. Kasi, ang Malate, pangit na Japan. Sorry pero that's the truth. Okay? Ang itsura ng Japan, parang Malate. Yung maliliit ang kalsada, tapos maraming maliwanag, nightlife, tapos marami ring kainan. Ganyan itsura ng Malate. Maraming kainan. Kung gusto mong kumain ng madaling araw na merong bukas, Malate yan. Marami dyan. Pumunta ka lang dyan, napakarami. Korean, Chinese, lahat ng kainan dyan, bukas ng 24 hours. Kaya nga maliwanag. Pero hindi ganun katulad ng sa Japan. Ganun kasi sa Japan na walang tulugan doon hanggang umaga. Sobrang doon. So parang ganyan ang itsura ng pagpunta ka Nagoya, ganyan din, di ba? Yung dikit-dikit. Tapos, pero, ang pinagkaiba nga lang, malinis, mabango, maayos ang mga paradahan, hindi nakabalandra, maliwanag. Alam mo, pag ginawa ni Yorme yun, mapaayos niya yung Malate. Hindi lang Manila ang aangatan tourism. The entire country. Kasi mas mura dito. Ba't ka tumatawa? Hindi, mas mura. Mas mura yung mga club, mas mura yung mga umise, mga KTV, mga JTV. Compare mo sa ibang bansa, yung mga isakaya, mas mura. Alam mo yung isakaya ba? Tama. Yung inuman.
Mas mura kesa sa Japan. So, yung mga iba, Koreano, mga Hapon, mga Chinese, kaya nga sila nandito eh. Kasi mas mura. Kahit yung babae, mas mura. I mean, yung mga ka-table nila, hindi ko alam eh kasi hindi naman ako nagpupunta sa mga ganyan. Hindi, wala akong kalam dyan eh. Nagpupunta lang ako sa mga ganyan pagkakasama ko yung mga Hapon kong mga tawag dito, yung mga Hapon na mga kanegosyo ko. Yeah. So, pupunta lang tayo doon. Pero kaya natin nalalaman, ibig sabihin, bakit nila gusto dito? Pag nag-i-enjoy sila dito, kasi mas mura. Mas mura yung kung pagagandahin mo pa yan, naku po. I mean, matutulungan ng Pilipinas niyan. Puputok ang tourism. I mean, di ba halimbawa, tayo mga Pilipino, tuwan-tuwa tayo sa BGC. Di ba? Gusto natin yan. Ganda, maliwanag, bla bla bla. Pero yung mga foreigner, hindi naman sila, hindi sila, mas gusto nila yung itsura ng Malate na parang Pilipinas. Pagandahin lang, paliwanagin, palinisin, at the same time, ano man tawag dito? Safe. Kasi, alam mo, ito mga nakaraang, nung panahon ni Lacuna. Hindi naman siya na inaano natin si Lacuna, ha? Pero ang dami hong nadudukutan yan. Kahit itanong niyo yung mga tao dyan sa Malate, is daming snatcher dyan. Ang daming mga yung nakamotor. Tapos, alam mo naman itong mga Koreano minsan, tsaka mga Hapon. Laging may daladalang bag na maliit. Ayaw nilang, kasi tayo pag nagdala tayo ng bag, yung nakasabit, kulang na lang itali sa leeg natin eh. Kasi alam na natin yung mga ganyang galawan eh. Sila parang laging may dalang ganyan na bag na maliit, na punong-puno ng pera. Ang daling agawin yan eh. Di ba? Kaya ang dami nadudukutan dyan, na i-snatchan dyan. Ganda nililinis. Panalo Pwede kang pumunta sa DOJ, may papalinis ako doon, napakarumi. Yan, grabe, pati sa loob ng basura. Saan to? DOJ to eh. DOJ nga ba to? Hindi ako sure. DOJ ba ito o... Tama. DOJ o NBI? Hindi ko alam ha. Hindi ko maalala eh. O Supreme Court to. Hindi ako sure ha. Basta. Anyway. Ito pa, may isa pa. May isa pa tayong mayor na tinitignan. At masasabi natin, ito, iba kulay nito nun eh. Pero ako nagugustuhan ko ito pag nakikita ko mga interview niya. Sabi ko itong taon to, meron tong future. Meron to. Kaya lang, ang galing din ng niya. Tingnan niyo, pakinggan niyo ito. Ito, pasok. Pasig City Mayor Vico Soto rules out running for any position in 2028. During the turnover ceremony for incoming elected officials on Monday, June 30, Soto categorically states he will not run in the 2028 elections. He does not elaborate further. 2028, hindi ako tatakbo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Yun. Kaya malaya akong gawin kung anong tingin ko ang tama. In an interview with Inquirer.net in May, Soto said he held a different perspective from those who want... Ito. Marami kasi nagpupush dito na tumakbong mayor. Alam nyo, meron akong mga kaibigan na taga Pasig. Tinatanong ko kasi, syempre, napapadaan din tayo dyan pag dumadalaw tayo. Basta. Napapadaan tayo dyan. Alam mo, naaayos unti-unti. Nakikita ko yung mga pag-aayos. Pero nung tinanong ko isa kong kaibigan na taga Pasig, ang isa sa mga sinabi niyang maganda at naayos, sabi niya, maraming na nahihirapan dyan. Sabi ko, paano naging maayos yun? Nahihirapang mangurakot dyan sa loob, maging korap dyan sa City Hall. Nawala ng negosyo yung mga fixers, mga korap dyan. Kasi may mga kakilala siya. Nagtatrabaho din to sa gobyerno, sabi niya. Wala nang yung mga dyan. Wala nang negosyo. Yung mga korap dyan.
Oo, sabi niya, naayos yung City Hall. Yan daw ang inuna ni Vico Soto. Yung corruption mawala sa City Hall. Alam mo, nakakatuwa. Kasi, yan ang isang bagay na yan ang isa sa mga bagay na nagugustuhan ko sa isang tao na politiko. Yung malinis sa korupsyon. Alam niyo kung bakit? Kaya nga natin nagustuhan si Pastor Kibuloy. Bakit? Dahil ang ganda nga, di ba, nung kanilang community. Tita mo, sobrang linis, ayos. Yan ang resulta ng zero corruption. Napaka-importante kasi ng walang korap eh. Mahirap yung magsasabi ka na yung kailangan ayusin to, kailangan alam mo yung mga mabulaklak na pangako ng mga mayor, di ba? Mahirap gawin yun kung meron korupsyon sa loob ng City Hall. Yan din ang inuna ni Pangulong Duterte. Naalala nyo, nung mayor siya ng Davao City, yan ang isa sa mga inuna niya aside from yung safety ng kanyang lungsod. Yung korupsyon. Di ba ayaw niyang nagtatagal yung papel sa isang opisina, isang departamento, at pag nagtagal, meaning nag-aantay ng ganun yan. Kasi nga, mga kaibabayan, isa sa pinakamahirap na pagsubok sa isang public servant na tulad ng mayor ay yung pang-aakit ng pera. Kasi sa pera, maraming nasisilaw talaga. Yan ang katotohanan. Sa matter of fact, it is sabi nga, di ba? Yan ang love of money is the root of all evil. Ibig sabihin, lahat ng kasalanan, lahat ng evil, tulad nung tanim witness, yung mga ganon, ang root niyan, love of money. Ibig sabihin, nandyan pumapasok yung, pag may love of money ka, corruption. Itong Pasig daw, kwento ng mga taga-Pasig sa akin, talagang nalinis daw ang City Hall. Alam mo, dun pa lang, makikita mo na kaagad yung leadership quality, yung karakter nitong mayor na to. Kaya ako natutuwa. I don't care kung whatever color siya. Di ba? Sabi ko nga sa inyo, pag tama, palakpakan, pag mali, banatan. Wala akong pakialam kung siya'y pink, dilaw, o whatsoever, as long as you are serving the people, the Filipino people. Kasi nakakapagod na eh. Nakakapagod na corrupt ang nasa pamahalaan. Yung tipong 150 lang ang halaga. Iboboton, iaano mo na yung prinsipyo mo. 150 million. Diba? Mahirap yung ganun kasi bilang mayor, lahat ng business na gustong bumaba ang tax, gustong lakarin, dadaan sa'yo yan. Merong, di ba, yung sinasabi nga din ni Yorme, na lahat, eto, may kwento ko. May kwento ko na ba to? Sige na nga, kwento ko na. Nung huling usap namin ni Yorme, kinaikwento niya sa akin kasi nireklamo ko yung sa parking, yung may mga addict, may mga pusher, tapos may mga katiwalian. Alam mo sabi niya sa akin? Kasi yan gawa ng corruption din yan. Bakit? Kasi ganito, dati ang nag-handle niyan, City Hall lang. City Hall. So, pag merong sisisihin, City Hall. Ang sagot, mayor. Diba? Wala nang iba. Ngayon daw, nung hindi na siya ang mayor, ang ginawa, yung mga kapitan ang naglagay ng mga sari-sarili nilang at hinayaan lang nung mayor. So, ibig sabihin, yung mga parking boy, kung sino-sino dyan, mga bata ni barangay captain, kasi nga, merong kaltas dito, may kaltas dyan, para kumita. Di ba? Merong sa bawat, entrega mo sa akin to ito, yung parking na yan, mula dyan, ang daming parking, dyan, nagbabayad ka ng parking, entrega mo dito sa akin, tapos entrega ko kay mayor yung ganito, mga ganyan, mga sinasabi nila, di ba?
Hindi natin alam kung talaga napupunta sa mayor o napupunta sa kung kani-kanino man. Hindi natin alam yun. Okay? Pero yun ang ikinikwento nila. So, ang nangyari, tumataas tuloy. Kasi ang daming dinadaanan. Okay? It could be a lie, I do not know. O baka ginagamit lang yung pangalan ng mayor. Hindi natin alam. But the fact is, tumaas ang mga parking kasi nga, ang daming dinadaanan. Yeah? Because of corruption. Yun ang sinasabi natin. Nung panahon nga niya, kinuha niya lahat yan. Wala. City Hall ang maniningil sa bawat which is mas maganda kasi diretso lang sa City Hall. Doon mamomonitor mo kasi naka-audit yan. Kaya nga nung panahon niya, merong resibo. Meron ka makukuhang resibo. Naka-uniforme yung mga parking attendant, naka-resibo. Tapos, kasalanan mo na kung hindi mo kinuha yung resibo. Pero kung kinuha mo yung resibo, may i-entrega ngayon yun sa City Hall. At least, lahat doon napupunta. Sa City Hall talaga napupunta. Importante kasi yan, dahil sa korupsyon, maraming mawawalang serbisyo. Halimbawa, yung basura. Kaya nga, etong mayor na ito, si Mayor Vico Soto, makakapatayo siya nung City Hall niya kahit mahal. As a matter pa, kasi naging issue yan. Bakit naman kailangan na sobrang mahal, bla bla bla? Nung tiningnan ko, mga kababa, ito inaral ko din baka akala ninyo si Yorme lang ang... Hindi, nung tiningnan ko ito, as a matter of fact, mas lalo nga nakatipid. Because marami siyang nawala sa korupsyon. At sobrang lumang-luma na yung City Hall ng Pasig. Di ba? Kaya nga, ngayon may papagawa na maayos, saan nanggaling yung pera? Doon sa mga korupsyon. Sabihin, diretso na kasi yung bayad. Hindi na pupunta sa bulsa ng mga tarantado. Diretso sa City Hall. So, meron na silang pambili ngayon. Kaya, yun yung bagay na we need this kind of leader, yung mga ganitong klase na walang korupsyon. Kasi nga, magpupunta ngayon sa serbisyo. Kasi mantakin mo, pupunta ka ng City Hall, ang pangit-pangit ng mas maganda pa yung mga private. Alam nyo ba sa ibang bansa, baligtad. Pag public building, public mas maganda. Alam mo, nagpunta ako sa immigration sa Japan. May lalakarin kasi dapat ako doon sa immigration. Pag akyat mo, putang ina, sabi ko, hayop! Ang bait ng empleyado. Nung hindi nila, kasi may tinanong ako, nung hindi nila maibigay yung hinihingi ko, sorry pa sila ng sorry. Hindi katulad nung, alam naman natin, pag gobyerno, kulang na lang nakaganyan yung mukha Hindi, iba to sa congressman na nakaganyan ng mukha Iba yun. Sa mga City Hall, di ba, pag sinabi mong public office, parang laging galit, parang laging nireregla. Yung mga nandun, di ba? Totoo naman, di ba? Pagka gobyerno, parang laging masama ang loob. Parang bang, napipilitan ka ba sa trabaho mo? Bakit galit na galit ka? Parang jowa ninyo na laging galit. Ganun ganun na itsura kasi nga, hindi nababayaran na maayos. Siyempre, minsan ako nga iniisip ko, yan nga yung pang-asar ko minsan, sa sarili ko lang naman yung kausap ko minsan pag kumakain ako sa restaurant. Tapos yung waiter parang nagdadabog, parang masungit. Nasa loob-loob ko, tanginan to. Di na naman sinahura ng amo. Kasi pagka alam mong may sahod ng tama, maayos ang bigayan, nakangiti yan. Hello, sir! Welcome! Ganon, di ba? Pero pagka alam mong underpaid, tapos may overtime na hindi binabayaran, ano yung order mo? Tangina ka. Dapat wala ka dito. Storbo ka sa trabaho ko. Diba, ganun pa. Pero kaya nga itong mayor natin hindi ko pala mayor to. Taga-iba ako, hindi ako taga-Pasig, taga-Maynila. Etong si Mayor Vico Soto, sa tingin ko napakaganda ng simulain niya. At ang ganda po ng sagot niya. Hindi na siya paligoy-ligoy, I will not run. Yan kaagad ang sinabi niya. Kasi
yung mga Pinklawan, masyado na silang frustrated. Wala silang kandidatong matino. Gago! Wala silang kandidatong matino, wala rin silang kandidatong winnable. Ang inuuna nyo kasi propaganda, kaya kayo walang kandidatong matino. Ayusin nyo lang yung mga kandidato ninyong hindi feeling sila lang ang holy. Kaya marami kasi nagpupush dito na mga walk. Alam mo yung mga pawok? Hindi yung mga pokpok, iba yun. Pawok, hindi pala pawok, walk. Yun yung mga, alam mo na, Gen Z, pinupush to ng tumakbong presidente. Yan na kagad ang sagot niya, I will not run. For him to run in the 2028 national elections, he said that being a politician doesn't mean they should always be seeking to rise in power. Yun. Tinitingnan ko na magiging role ko in the next, after the 3 years, medyo iba dun sa iniisip siguro ng maraming tao. O kung sino yung mga sinasabi niyo na nagsasabi ng ganyan. Medyo iba yung perspective ko. Hindi man porket politiko ay dapat pataas ka ng pataas eh. Ayaw nyo nga ng traditional politics, di ba? Yan ang tanong ko sa mga, ayaw nyo nga ng trapo, di ba? So dapat, hindi laging ganun yung pag-iisip. Soto is now Yan. Alam mo, yan yung bagay na sinasabi ko rin sa inyo dati, di ba? Yung mindset ng mga politiko natin kailangan paangat ka ng paangat. After mo maging konsyal, kailangan congressman ka naman. Pagkatas mo congressman, mag-mayor ka naman. Pagkatas mo mag-mayor, tumakbo kang senador o alam mo yun, mga ganun. Pag wala ka na mapuntahan, parang kailangan umangat ka ng umangat. Kung hindi naman umangat, tumagal ka pa rin sa politiko kahit wala ka na, sa politics. Kung halimbawa, senador, biglang tatakbo na lang ng mayor kasi tinapon na. Sabihin, tapos na yung term niya sa Senate, tatakbong mayor, buti nga, hindi nanalo. Malapit yan, bandang Makati at saka bandang Marikina. Di ba yung hindi naman talaga yun ang linya mo. Gusto mo lang. Gusto mo lang biglang, kasi nga, kailangan tumataas ng tumataas. Hindi ganun yun Hindi ganun yun. Kaya ang ganda na sinabi ni Biko ayaw nyo ng trapo, di ba? Pero gusto nyo tumakbo kung higher position for the sake of para lang tumakbong higher position. Sabi niya nga, iba yung nakikita niya sa sarili niya. Malay mo, di ba? Marami we do not know kung ano pa yung maaring gawin niya na pwedeng, di ba? Para lang mapatunayan niya kung ano yung papaano magserbisyo ang isang tunay na public servant. Sana talaga, at ako, Vico, hindi tayo magkakilala. Sa matter of fact, basta hindi tayo magkakilala. Magkaiba tayo ng kulay. Pero gayon pa man, I support yung ganyang klaseng paninindigan mo. Sana lang, talagang panindigan mo yan sa 2028 na hindi ka tumakbo. Huwag ka magpapabuyo doon sa mga Pinklawan na kasi masisira ka Masisira ka at sigurado matatalo ka rin naman ni Inday. So sayang lang. So wag mo nang planuhin. Mas mabuti pa, stick ka muna. Pwede ka naman. Hindi kasi yung iba, sabi ko nga sa inyo, maganda yung attitude nito Pwede ka namang tumakbong vice mayor. Oh, 'di ba? After kasi tapos na ang term niya sa 2020, di na siya uli pwedeng tumakbo bilang mayor. Nakatatlo na ata siya. So pwede ka mag-vice muna tapos balik ka na lang uli as mayor. Diba? Pwedeng ganun. Kasi kung nandun yung linya mo, kung nandun yung gift mo, galing mo, well, stick to it. Diba? Stick to it dahil you will be a good leader at yung taong bayan na. Kasi baka sabihin na, bakit si Duterte? Mga tarantado. Ilang taon din ang tinagal ni napatunayan at hindi siya ang nagpush sa sarili niya, taong bayan. Tandaan nyo, ang tagal niya, I think 21 years nga ba? Na nasa public service siya bago siya ata tumakbong I forgot, pero hindi lang kasi tandaan nyo na-feel niya yung 9 years tapos pinatakbo niya si Inday di ba? Nag-congressman nga siya tapos ayaw niya. Kasi wala daw kwenta. Hindi naman sa walang kwenta, parang kasi siya active na tao. Gusto niya yung executive branch. Yun ang ang mayor nag-execute di ba? Ayaw niya nung paupo-upurang sa
So sa Kamara, so nag-congressman siya, tapos bumalik na naman siyang mayor. Di ba? Kaya nga tapos nag-vice mayor ba siya kay Inday? There was a time na nag-vice mayor siya kay Inday. So ibig ko lang sabihin, it's not necessary. Kaya nga inangat ng taong bayan si Pangulong Duterte kasi hindi siya ganid. Wala sa utak niya yung hindi, kailangan ako maging senador. Hindi, kailangan ako maging presidente. Walang ganun. Taong bayan na nag-push. Kaya nga alam mo, kung paninindigan ni Vico Sotto to, tapos mag-vice muna siya, tapos mayor uli, tapos hanggang maganda na yung Pasig, maniwala kayo sa akin, ipupush din to. Malay mo, after ni Isko, ito naman. Hindi, di ba? We do not know. And akin we need good leaders. Young leaders with integrity, active, hindi yung laging bangag, ganun. Huwag yung ganun. Yung laging wala akong tinutukoy kung sino yun. Di ba? Huwag naman sana tayong laging tutulog-tulog. Kung gising man, kung ano-ano ginagawa, dilat. Pag-usapan naman natin itong si eto pa. Ay nako, ewan ko ba to si Pasok? Naniniwala si Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi magiging problema ang kinakaharap niyang reklamo kaugnay sa pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang pinaplanong aplikasyon bilang susunod na ombudsman. Nakatutok si Jonathan Andal. I think that I have a lot to offer there. Yan ang sagot ni Justice Secretary Boying Remulla nang tanungin sa kanyang planong mag-apply bilang bagong ombudsman. Ipinaalam na raw niya ito kay Pangulong Bongbong Marcos. I told a mutual contact that I was very interested. Ano po sagot ni President? Wala naman, wala sinasabi. I'm submitting my application by Friday, before Friday. Hanggang July 27. Actually, pwede naman talaga siya mag-apply. Pero sa tingin ng taong bayan, ang kapal ng mukha niya. Hindi, pero sa akin, feeling ko siya ang magiging susunod na ombudsman. Pwede na rin. Pwede na rin. Patay tayo dyan. Hindi kasi, ewan ko na masyado akong nahihiwagaan sa gobyernong ito. Hindi, honestly, isipin mo. Yung anak nito na-involved sa, alam naman natin yun, di ba? Hindi natin sinasabi convicted. Actually, napawalang sala. Ang takin mo, napawalang sala. Di ba? Na-involved doon sa masalimuot na issue ng, alam mo na, di ba? Tapos, bilang napawalang sala. And yet, kung titingnan mo ng maigi, di ba parang DOJ secretary ka, tapos yung anak mo na involved doon. Even if it was dismiss yung case, sabihin na natin, hindi napatunayan beyond reasonable doubt na nagkasala ang iyong anak, the mere fact na may ganung issue, di ba nararapat lang siguro na mag-resign siya o tanggalin siya bilang DOJ secretary at that time? Di ba? Isipin niyo mabuti yan Kung ikaw yung si Marcos, ikaw yung presidente, yung DOJ secretary mo, yung anak niya na involved sa ganito, matinding kaso, na sinong may impluwensya sa korte? DOJ, di ba? Di ba mararapat lang na out of delicadeza, tanggalin mo na lang muna ito bilang DOJ secretary? Pero hindi Hindi ho Ibig sabihin, ganun ka-weird ang gobyerno natin. Diba? Ganun ka wala talagang honor. Ika nga. Ito na naman. Patapos na itong ombudsman natin at gusto mag-apply ni Remulla na meron siyang kaso sa loob mismo na ombudsman. Kaya nakakatawa
kung ito ang magiging susunod na ombudsman. Ang termino ng kasalukuyang ombudsman na si Samuel Martires. Ang mga gustong pumalit sa kanya may hanggang Biyernes o July 4 para magpasa ng aplikasyon sa JBC o Judicial and Bar Council na siyang sasala at magrerekomenda sa Pangulo ng mga pangalang pagpipilian nitong i-appoint bilang ombudsman. Pero si Remulla, meron pang kinakaharap na reklamo sa ombudsman na isinampa ng Senador Amy Marcos tungkol sa legalidad ng pag-aresto at pagdala kay Pangulong Rodrigo Duterte sa ICC o International Criminal Court. Okay lang yun. The JBC can always evaluate that properly. Pero hindi naman po yun conflict na... I don't think so. Ang termino ng... Hindi conflict. Ikaw yung ombudsman tapos iniimbestigahan mo yung sarili mo. May kasalanan ka ba? Wala. Meron? O wala. Di ba parang medyo... Conflict talaga yun eh. Conflict yun, may kaso ka dyan. Tapos ikaw ang magiging head niyan? Kahit sinong matinong tao, walang magsasabing, wala naman sigurong conflict yun. Wala ang conflict yun. Parang merong contest, di ba? Halimbawa, may contest, ng singing contest. Ikaw yung judge, tapos anak mo yung kasali, contestant. Eto nga, hindi niya nga anak eh. Siya mismo. Antakin mo. Siya mismo ang didinig doon sa sarili niyang kaso. Kalokohan. Di ba? Parang, again we're not saying guilty siya. But the mere fact na ikaw ang didinig sa sarili mo, that's funny. Di ba? Sinong taong matinong magsasabing walang conflict yan? Wala! I can judge myself. Objectively? Ewan ko. Ombudsman saktong 7 taon, walang reappointment. Ibig sabihin, kung si Remulla... Ayan. Ito ang dahilan kung bakit gusto nila maging ombudsman. Yan ang totoong dahilan kung bakit nila gusto maging ombudsman. Bakit? Fix yan 7 years. Buhay ka niyan for 7 years. Hawak mo ang lahat ng politiko in 7 years. So, alam mong palubog na si Marcos, alam mong hindi na siya mananalo, survive ka pa rin. Kasi 3 years na lang si Marcos eh. Ikaw, tatagal ka pa for another 4 years. Imaginein mo, 3 plus 4, buhay na buhay ka niyan. Ikaw ang may say sa mga kaso ng mga politiko, mga government official. Hawak mo sila sa liig niyan. For 7 years. Ako, sa tingin ko, yan ang dahilan bakit gusto mag-apply. Aside from doon sana meron siyang kaso doon, kasi iyan ngayon, kaya nga sabi ko, conflict of interest yan. Dahil may kaso ka. So, iisipin talaga ng tao, pag ikaw nilagay dyan, wala na. Pangalaw, pati yung mga kasamahan mo, na kinasuhan, alam ko, pati yung kapatid mo, nandyan, di ba? So, ibig sabihin, talaga namang wala na. Pangalawa, mantakin mo na 7 years kang mag-i-stay dyan. Ha? At ayan ay fixed term na yan. Ibig sabihin, hindi ka pwedeng tanggalin ang susunod na presidente. So, lahat kontrolado mo na. So, sa tingin ko, yan talaga ang dalawang dahilan kung bakit gusto ni Remulla maging ombudsman. Kasi palubog na si Marcos eh. Ano ibig sabihin ko ng palubog na? Hindi na, ano na yan? Hindi na mananalo yung... Wala na. Ako, sigurado ako, wala sa kampo ni Marcos ang mananalong presidente. Wala. Kaya nga ang usapin ngayon, alam nyo ko, ano? Na ano niya si Leni Robredo eh. Para may chance. Sabi ko, kadiri naman yun. Ay, grabe ho yun. Parang yung tae talagang kinain mo na. Mantakin mo, kalaban mo siyang vice president nun. Mantakin mo, dati mo siyang talagang binabanatan din. Lahat, inakusahan mo pa nga mandaraya eh. O, di ba?
Kaya nga kayo nagreklamo ni Atty. Vic for a long time, di ba? Dahil nga sa inakusahan nyo ng dinaya kayo ni Robredo. Tapos ngayon, yung iba kinukonsider na tinutulak ha. Hindi ko sinasabing umuo na si Marcos ha. Tinutulak ng mga dilawan, ng mga pinklawan na sana si Leni Robredo ang i-endorse ni Marcos. Can you just imagine that? What kind of foolishness is that? Alam mo kung bakit? Dirin-diri sila nung kay Marcos pero they want to be endorsed by Marcos. Gago! Nakakatawa naman ito mga ping. Even if hindi mangyari yan, nakakatawa kayo. Ang piliin ni Pangulong Marcos, tatawid ang kanyang termino hanggang sa susunod na presidente. Makapangyarihan ng ombudsman, kaya nitong magsuspende at magpatalsik ng mga opisyal ng gobyerno, gaya ng dismissal noon kay dating Banban Mayor Alice Go. Pwede itong magsagawa ng investigasyon, may reklamo man o wala, lalo na sa mga kaso ng pandarambong, korupsyon, pag-abuso sa kapangyarihan at paglabag sa tungkulin. Kabilang dyan ang mga impeachable official na maaaring imbestigahan sa kasong serious misconduct para sa pagsasampa ng impeachment complaint. Independent body rin ang ombudsman. Wala ito sa ilalim ng kapangyarihan ng presidente o ehekutibo, kongreso at kahit pa ng hudikatura. Hindi rin ito kailangan sumalang sa confirmation ng makapangyarihang commission on appointment kahit pa ina-appoint ng presidente ang pwestong ito. Ano naman kaya ang plano ni Remulla sakaling maging ombudsman? I have my work cut out for me. I have to talk to the JBC about it first. I think the JBC is in the best position to appreciate whatever I have to offer for as ombudsman. Tiwala raw si Remulla na iiwan niya ang DOJ na organisado. Anya, sakaling siya ang mapiling ombudsman, meron na siyang mga pangalang irerekomenda sa Pangulo bilang kapalit niya sa DOJ. Para sa GMA Integrated News, Jonathan Andal, nakatutok, 24 oras. Grabe, no? Sino kayang ano nito? Hindi, actually, hindi pa natin pinag-uusapan yung qualification niya, ha? Sa qualification pa lang, di ba, ang dami ng sablay nito. Sa kaso ni Tebe, sa kaso ng KOJC, sa kaso ni Pangulong Duterte. Ang dami sablay nito eh. Na, don't ever forget ha, kaya nga siya kinasuhan ni Amy. Sila mismo nagsabi na ang DOJ, yung kanilang opisyal, ay part ng doon sa Rome Statute na sinasabing parang judicial. Di ba? Eh hindi. Tapos eventually, binawi nila na hindi sila judicial. Di ba? So alam mo na kagad, doon pa lang may sablay na. I mean, qualification-wise, kung sablay na yung mga judgment na ganun, paano mo mapapagkatiwala ang maging ombudsman ito? Kung hindi lang itong taga Cavite at malakas sa Cavite, hindi naman ito kukunin ng mga Marcos eh. Kung hindi ito nakatulong sa pagkapanalo ni Marcos, hindi naman ito kukunin. Kung qualification at qualification lang ang pag-uusapan. Kasi ang dami pang, hindi, again this is not paninira. Ang dami pang mas magaling o qualified para maging ombudsman at the same time, very objective and non-political. Hindi political na tao. Eh ito, congressman pa ito dati. Political sobra ito. Family na Remulla, very political. Diba sila nga rin yung bumalimbing last minute, dating na kay Binay, biglang napunta kay Duterte. Napaka-political po ng mga Remulla. Tapos maglalagay ka sa isang ombudsman ng political na tao. Ang dapat mong ilagay dyan, yung objective. Hindi namumulitika. Katanggap-tanggap sa lahat, sa buong lipunan. Katanggap-tanggap sa lahat ng kulay. Ito sobrang hindi Hindi ho talaga. Tapos magiging ombudsman? Grabe. Pero, again, ang lahat ng imposible sa Marcos administration naging posible. Gago! Oo. Ayoko na lang magsalita pero lahat ata ng yung bang walang kadelikadesa ginagawa ng administrasyon na ito. Kaya hindi na ako magugulat kung gawin itong ombudsman. Gago! Ay, totoo yan.